Hi everyone, this is me again, Mami Julie, and welcome back to my mini vlog where we capture simple moments, beautiful memories, and remember that God is always in the story. So let's start. Ito nga at nagagayat ako ng carrots, tapos nga inilagay ko sa blender ni Bebe. Isa nga pala yan sa mga worth to buy na gamit ng aking anak. Hindi nga lang ito pang pagkain niya, kung hindi para na rin sa pagkain namin. Today is magagawa ko ng embutido dahil today is my birthday. Wala na, gusto ko lang mag-try ng bago. At eto nga, first time ko lang gagawin. At nung magiling ko nga mga dapat gilihin, isa-isa ko na nga pala yung pinagsasama-sama. Dito nga kasama ng aking 2 kilong baboy na ginili. Thank you ChatGPT and also YouTube. Sila na nga pala yung bago kong best friend. Naisipan ko lang magawa nito dahil uuwi nga itong aking kapatid bukas sa Kalatagan. At ipapadala ko nga ito para nga may pasalubong siya. First time ko lang maggawa pero 2 kilo agad. Kasloob yarn. At bukod nga doon ay syempre ibibigyan natin ang ating mga kapitbahay. Simpleng balik lamang ito kumpara nga sa mga naiibigay nila sa amin. Tuwing walang pang-ulam si Luan ay lagi nila kami binibigyan. Medyo mapili kasi ito si Luan sa ulam kaya naman ako'y naghahanap ng kaorasan kapag nga ayaw niya nung mga ulam namin. So to the rescue lagi ang kanyang mga lolas. Kaya naman thank you Lord sa mga buhay nila. At bukod doon ay sinuportahan nga ito ng aking asawa dahil ibabaon nga daw niya ito sa work. Ganito talaga siguro kapag 30 na. Mas na-appreciate ko nga ang mga home cook kaysa nga mga pagkain sa labas or fast food. Excited na nga ako dyan mga Mars. Ayan nga, tansyahan lamang muna paglalagay natin ng asin at baka nga mapala. At nang mapagsama-sama ko ang lahat ay itong at minekos-mekos ko na lamang iyan. Grabe nakakatuwa talaga at nag-enjoy na ako sa mga ganitong gawa. Ang sabi nga na matatanda kapag nga ikaw ay marunong kumain, dapat marunong ka rin magluto. At nang sa tingin ko nga ay maayos na, kumuha lamang ako na kaunti para sa taste test. Nirito ko nga muna at tinikman-tikman at tiningnan ko nga kung ano bagang i-adjust. May alat na siya pero kulang pa siya sa lasa. Wala nito sa ChatGPT at sa YouTube. Pero yung version ko nilagyan ko ng magic sarap dahil para sa akin tingin ko ito ang kulang. At hindi ko nga inaasahan na meron nga pala akong bisita. Bumisita itong aking mga tita, kapatid ng aking ama. All the way from Lipa. At may dala pa talaga silang cake. Pero yung isang bata talaga ang pinaka nag-enjoy sa cake. Feeling kasi niya lagi kapag may cake at may candle siya ang may birthday. Guys, pasalamat kat cute ka. At isang thank you Lord na naman sa lahat ng blessings. At sa panibagong taon na nadagdag nga sa aking buhay. Maya-maya nga ay nag-chat itong aking ninang, may aabot daw siya. At eto nga ang iniabot niya sa aking asawa. Isang bilao ng lumpiang sariwa. At talagang paboritong-paborito ko. Thank you po Ninong and Nina. At meron ding regalo itong aking biyanan. Thank you Mama, my mother-in-law. Marami nga nag-comment sa my day ko nung minayday ko yan siya. Dahil akala nga nila ay iPhone 17. Sa totoo lang wala akong pakialam kahit anong laman niya. Basta ako'y masaya dahil ito ay galing sa aking biyanan. Thank you Lord, na-bless ako sa mga birthday greetings. At may na-realize nga akong isang bagay. Minsan ang tunay na kaligayahan ay iyong hindi lang ikaw ang masaya, kung hindi yung ikaw na nagiging dahilan ng kagalakan ng iba, lalong lalo na nga sa mga taong mahalaga sa'yo.